Minsan pa, ang mga tilon ay magbubukas muli sa bayan ng Cainta. Isang makasaysayang tradisyong Katoliko ang patuloy na binibigyang buhay tuwing Semana Santa, ang Cenaculo. Sa pamamagitan ng makulay na pagtatanghal ng buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa likod ng matibay na pagkakaugat ng tradisyong ito ay ang samahang kusanayon, ang nagsilbing tagapagtaguyod at ilaw sa pagbuhay ng isang matandang tradisyong Katoliko. Ang Cenaculo ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay isang pamana at buhay na patunay ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal ng mga kaimpenyo sa Diyos at sa kultura. Mga mahal at marurulong dito sa loob ng Senedrio. Yamang tayo'y natitipula ay iminumungkahi ko sa inyo kung ano ang nararapat doon sa Galileo na bumabago sa mga bagay na nabibilang sa dating nating kautusan. At nangahas patawag na siya'y anak ng Diyos. Hinahabang kayo mayak-maya. Niyuyurahan, nilalabastangan sa harap ng taong bayan. Dapat patawan ng parusa. Yan taong nagugulo sa bayan. Tama. Makinig kayo mga mararangal dito sa kapulungan. At natatala lahat sa pergaminong ito. Ang ginagawang kapasdangan, yan tampalasan taga Nazaret. Makinig kayo at aking babasahin. Sige! Ipagpatuloy mo, Pilon. Maangalang wika. Ang may gawa ng nasa labas ay di siya rin may gawa ng nasa loob. Maglimos kayo ng lumalabis sa inyo. Patayin ninyo ang walang hanggang kasiyahan at nang kayo'y luminis. Ay ninyong mga pariseyos na tinatanggihan ninyo ang katwiran at mga kautusan ng Diyos. Ay ninyong mga pariseyos na mapaghangad ng unang likmuan sa sinagoga at mapag-imbot na kayo'y pagpugayan sa gitna ng mga lansangan. Ay ninyong natutulad sa libingan na nilalakaran ng ibabaw nila. Ay ninyong mga doktores na mapagdunong-dunungan na nagtuturo ng kautusan ng Diyos at dinadagdagan nyo ang kapwa-tao ng pasaning mabibigat. Ngunit hindi man lamang mahipo ng dulo ng inyong mga daliri ang pasaning yun. Ay ninyong mga doktores na naghahangad na maghawak ng susi ng karunungan at ang inyong kainggitan at kapalaluhan ang hindi magpahintulot sa inyo na kayo'y maging dapat na pumasok sa pinagbabawal niyong pasukin ng iba. Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko man lamang o kalahating bara sa kanyang taas? Sino sa inyo ang makapagpapaputi ng isa man lamang buhok sa inyong mga ulo? Ito ay kanyang sinalita. Awan! Ang mga pahayag na yan. Mga mararangal na kapulungan. Papayagan baga natin na ang isang mapagsalis-salita ay gaygayin ng ating angkan at mangahas na patawag na siya'y anak ng Diyos. At sinong Diyos ang sa kanya'y uyang na di umano'y siya raw ang hari ng kaudyuhan? Huliin yan! At parusahan ang tumatawag ng busang at mahalay si Haring Herodes. Saan nag-aral ang taong yan? At sino ang nagturo sa kanya? Sinasabi niyang siya ang tunay na kabuhayan at di umano na kung siya raw ay mamamatay, ay muli siyang mabubuhay sa loob ng ikatlong araw. Anong kapasdanan? Anong kaululan ang ginagawa sa atin niyang hamak na Galileo na tubo sa Nazaret? Mga doktores,
Sino sa atin ang makapagsasabi na kung tayo ay mamamatay, ay muli tayong mabubuhay sa loob ng ikatlong araw? At paano mangyayari ang mga bagay na yun? Tayo kaya ay panganak pang muli? Mga doktores, dapat putulin at sumpuin ang nangangalandakan taong sinungaling at tayo ba sa pigilan ng kapayapaan? Kung gayon, ay pagsumakitan ng hanapin at usigin ang taong yan. Magalang-galang ng mga doktores at mga rabinos. Sinong nakaalam kung saan naroon ang taong yan? Kahapon ay pumasok sa syudad ng taong yan at halos nililigalig ang sambayanan dahil sa pakikinig ng kanyang tahi-tahing pangangaral. At 10 ng marurupok na puso na kanyang mahibuan ay nawawala ng tuloy ang pananalig sa Diyos. Sa kanya na lamang ibinubuhos ang pananalig sa Diyos. Malanghap kaya ng ating gunita ang magkaroon ng isang nakaliligalig dito sa loob at labas ng ating bayan. Kaya't dapat nating pagpasyahan kung ano ang nararapat. Mga marurunong na doktores at mga rabinos, hanggang kailan natin titiisin na ang isang alibusta ay mong pamagat na mananakop ng tao? Huliin yan at lutasin ang nakababasag ulong salitaan at sino ang makalilikha na ang tao ay ipanganak pang muli. Huwag niyong lilimutin, mga marurunong na doktores, na si Jesus ay isang mabangis na kaaway ng ating pananampalataya. Isang darayang propeta na ang humahanap ay mga taong mahihina at dukha at ng isang pangalan at isang karangalan na hindi maiputong ng kanyang mga kasama. At kung hindi ay tingnan niyo ang kanyang mga kasama, mga sugating, mga manghihingi ng limos, mga mangingisda, dukha, at iba pa. Mga doktores, ang santong kasulatan, ang siyang magpapatunay na walang anumang nanggaling o nagbuhat dito sa Galilea. Mga marurunong na doktores, upang mahatulan ng babagsik na parusa ang taong yan, ay kailangan muna na maharap sa kagalang-galang na kapulungan. Kawal! Kawal! Panginoon! Ngayon din ay lumakan ang ilan sa inyo. Hulihin at dakpin si Jesus. Lana! Lakad na po kami. Mga mararangal na kapulungan. Kung narito na siya, ay pakinggan nyo ibibigkas ng kanyang mga labi. Pakinggan nyo si Jesus at sa kanyang pangusap ay matitinag ang inyong mga dibdib. Siya'y pinaghanap kong magdamag. Nagsalitaan kami ng mahabang oras. Ang kanyang noo ay kumikislap ng tulad ng kay Moises. At ang kanyang pag-uusap ay humihikayat ng tulad ng kay Elias. Hindi ko mapagtalastas kung saan niya pinag-aralan ng gayong paalam. Ngunit akong inubanan na sa pag-aaral ng santong kasulatan, ay napilitang itong ang ulo. At nagpatalo sa harap noong Nazarenong anak ng isang matandang alwage sa Nazaret. Dahil dito, ako'y naniniwala na siya ang inutusan ni Jehovah. Sapagkat sa kanyang mga matay naninirahan ang kagandahan loob. At sa kanyang noo ay nagniningning ang kataasan at kamahalan ng Diyos. Walang sumasagot. Mga marurunong na doktores, hinahatulan ba ng ating kautusan na sino mang tao
na hindi nadadaan sa isang timbang na pagkakasip. Bakit, Nicodemus? At kanya na lamang ang iyong pagsasandalan. Nais mo bang supuin ang aming karapatan? Anas, alamin mong tayo nalilihis sa mga lituntunin. Kaya't nararapat na gawin ko sa pangatawan ng pagtatanggol sapagkat nasisilang ko na ang aking ipinagsasanggalang ay hindi lumalaktaw sa ating kautusan. Kaya't sa ngalan ng matuwid at katarungan ay hinihingi ko ang pagpapawalang bisa sa inyong mga paratang. Magalang-galang na kapulungan. Ano yun? Nahuli niyo ba ang pinahanap ko? Hindi po. Ngayon lang kami nakarinig ng taong ganun mangusap. Kung gayon, kayo man ay dalin lang niya. At sa karamihan po ng mga tao sumusunod sa kanya, ay hindi namin naipo. Niimulmul ng kanyang damit. Kung gayon, ay ipagpaliban natin ang kapulungan. Bakit? Bakit mo magsasagaw? Karapatan ko! Nicodemus, ikay magdilay! Hindi nilayan ng alin. At hindi mo ba alam? Ang ginagawa kapaslangan ng taong pinagtatanggol. Wala namang masabi tungkol sa batas. Kundi pawang binabaluktot niya. Ang taksil na alituntunin na ipinaiiral natin dito sa Judea! At alin pamahalan nilabag ng kanyang At pangawalakan. hindi mo ba alam? Ipanina! Minsan na nilapitan siya ng ilan sa ating mga paraseyoso. At tinanong kung ang tao ba'y dapat magbuwis. Hindi tumugon. Ang ginawa'y nagtanong ng ibang bagay na lihis sa pinag-uusapan. Bakit humingi ng isang moneda at saka sinabing ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos naman? Bakit hindi sabihin kung dapat tayo magbuwis o hindi? At kasalanan baga ng isang tao ang sumagot sa isang pagtatanong. At anong kabawalan? Lumabag ba siya sa inyong pagsisiyasat? Kayo ay namamali ng inyong mga lagay! Kami hindi namamali! Hindi kayo mali. Kundi pawang li siya lamang pinapataw ng matatalas ninyong kaisipan. Bakit? Laktaw ba si Jesus sa kasagutan sa inyo? Oo! Dahil na hindi. Sapagkat kayo ay hindi marunong humulo sa binibigkas ng kanyang mga labi. Na ang katampatan ng isang moneda ay hindi siya nakikialam, kundi ang pananalig sa Diyos. Kabulanan! Sapagkat binabaloktot yung tunay na katwiran at ang isang banal ay kinapo. At maipalalagay mo ba, Nicodemus, na isang kabanalan ng kanyang panggugulo? At hindi mo ba alam na siya'y nagpapanggap na mananakop ng tao? At hinihikayat tayo ang buong sambayanan na sumunod sa kanyang mga tay-taying pangangaral. Minsan ay sinakdal sa kanyang hatulan ng isang babae sa asawa'y naglililo. At ayon sa batas ni Moises, ang tungkol sa maglilo at magtaksil sa kanyang asawa ay kailangan patayin sa pamamagitan ng batong ipupukol sa kanya. Di niya pinansin ang mga pagsasakdal ngayon, Nicodemus. At sa halip, isiniwalat sa pamamagitan ng pagsulat niya sa lupa ang kasalanan ng iba. Ganyan ba? Ganyan ba nagbabansag na anak ng Diyos? At sinong Diyos ang uyang sa mga kasalanang dapat na isakdal? Ito, ang lahat ng ito, Nicodemus, ay kailangang pagbayaran ng kanyang buhay ng mga panatagang buong bayan! Lalong katuwa-tuwa ang inyong ginagawa. Yan ba ang kautusan ng inyong pamamalakad? Lalong nakapagtataka ang inyong mga hiwati. Alam niyo palang walang muwang at anak lamang ng isang maralitang albagi ay bakit pinagsakdalan at hinihan ng hatol? Gayong talastas yung walang pinag-aralan. Kayo rin ang dapat na masisi sa mga bagay na ito. Walang kailangan, kundi siya namatay! Ipapatay ang tao yan! Talastasin ninyo mga marurunong na doktores. Darating ang araw na ang isang abay mapapaibabaw, yuyulak sa bangis sa panalong asal. Kaibahan! Kay Jesus ang kamatay! Ang kamatayan! Ang dubos na sa katwiran, lumaiting sa may kapahan. Walang kailangan! Sumasagot!
pa siya na ipadakip si Jesus. Aba, ipapahamak niya lamang ang ating mga kawan. Baka hindi niya nalalaman kung gaano karaming tao ang sumusunod kay Jesus. Tsak napapatayin nila ang sino man magtatangka laban sa kanya. Tama yan sinasabi mo, kaibigan. Napakarami ng taong sumusunod kay Jesus. Hindi siya maaaring basta na lamang dakpin. Dapat ay makaisip ng wastong paraan upang siya'y mayarap sa hukuman. Kung mayarap man siya sa hukuman, ay problema pa rin. Sapagkat kailangan natin ng mga saksi at katibayan laban kay Jesus. Hindi tayo maaaring manghusga ng walang mga patotoo. Dahil tayo mapapahamak niyan. Aba, bahala na si Punong Kaypas sa gumawa ng paraan. Kung hindi siya kikilo sa nangyayaring ito sa ating bayan at magkaroon ng kaguluhan, tiyak na siya ang mananagot sa punong gobernador na itinalaga ng Roma. Tama. Oo nga. O sige. Tayo na at marami pa akong gagawin sa bahay pulungan na hindi ko natapos kahapon. Sige, tayo na. Tayo na. Sa mga pangyayari, mga kasama. Hindi ko malaman kung kailan nating ipadarakip si Jesus. Malapit nang sumapit ang Paskwa. Maganda sanang pagkakataon sapagkat ang mga tao ay nagsisiuwi sa kani-kanyang bahay upang maghanda sa pista. Aba, kung gano'n, ay huwag na natin palampasin ang Pasko. Ipadakip na natin si Jesus sa lalong madaling panahon. Magalang-galang na kay Pas. Ano yun? May dumating pong tao at nasa labas siya. Ibig daw makausap ang mga puno sa sardote. Hindi mo ba sinabing ipinagbabawal kahit kanino ang humarap sa Sinedrin? Sinabi ko pong bawal dahil sa liig ng pag-uusap ng kapulungan. Subalit mapilit siya. May sasabihin daw tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Sige, papasukin mo. Mag-ingat lamang kayo mga kasama at baka istika ang taong yan. Kuya, gagamitin ko na exim. Gagamitin ko. Ginoo, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ka at ano ang pakay mo sa aming kapulungan? Ako po si Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariot. Ah! Alam ko na! Isa ka sa mga alagad ni Jesus. Gaano mo kamahal ang iyong guro? Mahal na mahal ko po ang aking guro. Kung gayon, bakit ka humarap sa amin? Ibig mo kaming makausap gayong mahal na mahal mo pala ang iyong guro. Alam ko po, ibig niyong madakip si Jesus. Tutulungan ko kayo upang siya'y madakip. Judas, narito, tanggapin mo. 30 pirasong pila kung matutulungan mo kami sa pagdakip kay Jesus. Umasa kayo. Bukas na bukas ay tutulungan ko kayo upang siya'y madakip. Sandali lamang, Judas. Lumagda ka sa kasulatang ito. Bilang patato sa mga pangakong sa amin. Para maniwala kayo, ay lalagda ako sa kasulatan. Judas Iscariote. At ito ang tatandaan mo, Judas. Mananagot ka sa batas. Kapag di mo sunod na pangako mo. Malco! Mahal na Pontifice, Magpunta ka ngayon kay Jacob. Itanong mo kung yari na ang krus ni Dimas at ni Hestas.
At kung yari na, sabihin mong gumawa pa siya ng isa sa lalong madaling panahon. Ang sukat ay palabisan niya sa dalawang nauna ng isang damak sa kapal. Sa lapad ay 3 dali. At ang kahabaan ay padagdagan mo ng 2 bakas. Sabihin mong siya na ang pumili ng kahoy na walang gisi at ang bigat ay walang katulad. Maliwanag ba, Malco? Maliwanag po, mahal akong TPC. Sige, makakalis ka na. Magpapaalam na po. Gul, ayusin mo muna. Ito na ang katapusan mo, Jesus. Kapag sinagutan ni Jacob, nagagawin niya ang krus sa lalong madaling panahon, ay dito ka na malalagot. At ngayon ko masusubok ang iyong pagka-Diyos. Mawalang galang na, Ginoo. Ano yun? Itatanong lang po sana namin kung saan naroroon si Jesus sa taga Nazaret. Di ko alam. Bakit ako tatanungin mo? Bakit hindi mo tanungin ang mga taong sumusunod sa Kanya? Siya nga pala. Bakit niyo siya hinahanap? Kasi po, itong anak kong matagal nang pinapahirapan ng kanyang karamdaman, ay patitingin ko sa kanya. Kasi po, bali-balita ang pagpapagaling niya sa mga taong may sakit at taong inalihan ng demonyo. Di totoo yan! Lumayas kayo sa harapan ko! Baka hindi ako makapagpigil na eh! Yes! Sige po, mauna na ho kami. Ito na ang katapusan mo, Jesus! Jacob! Jacob! Sandali po. Sino kaya ito? Baka isang mangangalakal na magpapagawa ng kariton. Bakit naman yata tilapurahan at parang galit pa? Tsaka gabi na. Tuloy po kayo. Ano pong kailangan ninyo? Napagutusan lang ako ni Kapitan. Yari na raw ba ang krus para sa dalawang magnanakaw? Si Dimas at si Hestas? Oo. Yari na po. Tuntungan na lamang ang kulang. Narito. Tignan niyo. Magaling. At mukhang matibay ang pagkakagawa. Ipadala mo na agad dito sa amin at gagamitin na yan sa makalawa. Sige, Jacob. Papaalam na ako. Labis na ang paghihirap ng aking mga kababayan. Sa mga malulupit na Romano. Jacob! 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 Sino po kayo? Si Marco! Si Malco na tauhan ni Kaypas. Ano pong kailangan ninyo? Buksan mo ang pinto para malaman mo
Aba, Jacob, para kanino ang krus na ito? Kay Dimas at Hestas, ipinakukuha na nga ng punong Romano at bibitayin sila sa Makalawa. Tama-tama. Ang bilin ng Pontifici ay gumawa ka pa ng isang krus. Sa palagay ko, isang Makalawa na rin ito kailangan. Kaya, bilisan mo ang paggawa. Ha? Bakit? May sala rin bang parurusahan ng Sinedrin? Huwag mo akong sabatin! Magpapagawa ba sa'yo ng krus? Kung walang parurusahan, ang sabihin mo sa akin ay kung magagawa mo o hindi. Ano? Magagawa mo ba? Anong oras kinakailangan? Bukas, ikawalo sa palatandaan. At ang sukat na gagawin mo ay palabisan mo sa nararayan ng isang damak sa kapal. At sa lapad ay 3 dali at 2 bakas naman sa kahabaan. At ikaw na ang bahalang pumili ng kahoy na walang gisi. At sa bigat ay walang katulad. Maliwanag ba? Hindi po ako sumusuway sa punong Pontifici. Ngunit, sabihin mo naman sa akin kung sino ang salarin. At hindi mo bala? Hindi mahal ko. Dapat mong malaman na yaong daw mapaghari-harian na anak lamang ng isang matandang alwaging taga-Nazaret na kung tawagin ay Nazareno. Oh, ano't nagkakaganyan ka, Jacob? Bakit? Pinanghihinayangan mo ba ang pagpatay doon sa hunghang? Pagkat ang papatayin pala ay isang taong maalam. Maalam! Hindi totoo ang sinasabi mo! Hindi mahal ko. Siya ang nagpagaling sa aking anak na matagal nang pinahihirapan ng kanyang karamdaman. At hindi siya gumamit ng anumang uri ng gamot, kundi hipo lamang ng kanyang mga kamay. At hindi ba ikaw mahal ko? Ang pinagaling niya na isang paralitiko nang nahulog ka sa lupa at gumagapang ka na para sa aso gusgusin! Tama. Tama ang sinabi mo. Dadapwat, ito'y isang malikmata lamang. Nalalang ng espiritu ng demonyo. At huwag ka nang sumaway sa utos ng kataas-taasan kung ayaw mong madamay sa paparusa doon sa hunghang. Hindi po ako sumusuway sa punong Pontifici. Gagawin ko ang krus. Dapat lang! Magpapaalam na ako, Jacob. At sasabihin ko sa Pontifici na gagawin mo ang krus sa lalong madaling panahon. Paalam, Jacob! Ito na ang katapusan mo, Jesus! Yan ang mga taong may pusong kuhila. Na sa pagkainggit ay walang kamuka. Ang nakakatulad ay yaw mga dambuhala. Ang lahat ay gusto malupig. Ang lahat ay gusto malamon. Ang lahat ay gusto masila ng mga kuhila! Pedro, Juan, paroon kayo at ihanda ninyo ang hapunang Pampaskwa. Maestro, saan niyo ibig maganda kami? Pumunta kayo sa susunod na nayon. May masasalubong kayo ron na isang lalaki. Siya ay may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukin. Kapag tinanong kayo ng may-ari ng bahay kung bakit ninyo ito sinundan, sabihin ninyong ipinatatanong po ng Panginoon kung saan siya maaaring magapo ng Pampaskwa kasama ang kanyang mga alagad.
ituturo niya sa inyo ang isang silid sa itaas na may nakahandang mga kagamitan. Doon kayo maghanda. Opo, Guro. Okay, kung ayan po ang ibig nyo, magpapaalam na po kami upang makarating na maaga sa bayan. Paalam sa inyo, mga kasama. Anong kailangan ninyo mga Ginoo? Ginoo, pinatatanong ng Guro kung saan siya maaaring magapunan kasama kanyang mga lugad. Doon sa malaking silid sa itaas ng baking sa aking bahay. Doon ay may mga gamit. Hali kayo at sasamahan ko kayo upang maihanda na natin ang mga gamit na kailangan. Magandang gabi sa iyo, Marcos. Magandang gabi rin po sa inyo, Guro. At sa inyong lahat. Labis akong nagagalak sa inyong pagdating. Halina kayo at dumulog sa hapag. Pagsalusaluhan natin ang pagdiriwang sa Paskong ito. Malaon kong inaasam-asam na makasama at makasalo kayo sa hapunang Pampaskong ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito ay mangyari sa kaharian ng Diyos. Yata't kayo pa maghuhugas sa aking mga paa. Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa kong ito. Ngunit maunawaan mo rin ito pagkatapos. Hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi ka magpapahugas, ay wala kang kaugnayan sa akin. Kung gayon, Maestro, hindi lang ang aking mga paa, kundi ang aking kamay at ang ulo. Maliban na ang tao'y naligo na, hindi na dapat siyang hugasan pa, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na rin kayo, ngunit hindi ang lahat.
Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ginagawa kong ito sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at inyong Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong inyong guro at Panginoon ang naghugas ng inyong mga paa, tandaan ninyo, dapat din naman kayong maghugasan ng mga paa. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong ginawa, mapapalad kayo, sapagkat nakikilala ko ang aking mga hinirang. Tandaan ninyo, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Juan, itanong mo sa guro kung sino ang tinutukoy niya. Maestro, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Ang sino mang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Isang bagong utos ang iiwan ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din naman ay dapat kayong mag-ibigan. Kung mag-iibigan kayo, makikilala kayo ng lahat na kayo ang mga pili kong mga alagad. O Panginoon Diyos, Hari ng sanlibutan, nagpapasalamat ako sa biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin dito sa lupa. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. O Panginoon Diyos, Hari ng sanlibutan, nagpapasalamat ako sa biyaya ng katas ng ubas na ipinagkakaloob mo sa amin dito sa lupa. Kunin ninyo ito at inumin. Ito ang saro ng aking dugo, ng buhay at walang hanggang tipan. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom nitong katas ng upang hanggang sa mangyari ito sa kaharian ng Diyos. Pedro, hiniling ni Satanas
na subukin kayong lahat na magkakapatid. Ngunit lubusang idinadalangin ko sa Panginoon na huwag mawawala ang lahat ng iyong pananalig. At kapag nagbalik ka na, ay patatagin mo ang iyong kapatid. Panginoon, nakahanda ako mamatay at mabilanggo kasama ninyo. Hindi, Pedro, hindi. Tandaan mo, bago tumilawak ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo ako ipagkakaila. Ngayon, nang suguin ko kayo, nang walang dalang anuman, kinulang ba kayo? Kung gayon, ang sino mang walang tabak ay pagbili ang kanyang balabal at bumili pa ng isa, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na iyan. Iiwan ko na kayo. Aahon ako sa bundok ng Olibo upang manalangin. Ipagsasama ko sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. Ang puso ko'y nalulumbay at halos ikamatay ko. Dito kayo maghintay at makipagpuyat kayo sa akin. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang dapat na mangyari. Talaga bang hindi kayo makakapagpuyat? Kahit 1 oras man lamang. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo pasukan ng tukso. Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang dapat na masunod. Ama,
Ama! Handa na ang aking kaluluwa. Subalit mahina ang laman. Natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na magkakanulo sa akin. Ang makita ninyong hagan ko, siya ang ating pakay. Takpin niyo agad. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret! Ako si Jesus. Sino nga ba ulit ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret! Sinabi ko na sa inyo, ako nga si Jesus. Kung ako ang kailangan ninyo, hayaan ninyo makalis sa mga taong ito. Abi-rabi, maestro kong minamahal. Pedro! Ang iyong tabak! Hindi mo ba alam, ang sino mang gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Kaya kong humingi sa aking ama ng higit pa sa 12 batalyon ng anghel upang ako'y pagsanggalang. Ngunit dapat matupad sa akin ang kasulatan. Ako ba'y tulisan? At naparito kayo may mga dalang tabak at pamalo. Araw-araw ako nagtuturo sa mga sinagoga at templo ng mga Hudyo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ulo na tao! Marami ka pa sinasabi! Mga amal! Sunggaban na lang yan! Mga kasama, dalhin natin kay punong anas ng tao ito. Tayo na! Mga kasama, isa na napadaan ako sa Nazaret. At doon nakita tong si Jesus. Ang usap-usap ay nagpapalakad ng pilay. Nagpapamulat ng mga bulag. At higit sa lahat, ay bumubuhay ng patay. Eh bakit ngayon na hindi mo mailigtas ang iyong sarili? Sa lalamig mo kamatayan!
Jesus! Nasaan na ang pinagmamalaki mong 12 batalyong anghel na magliligtas sa'yo? Ano? Nasaan na sila? Tawagin mo sila at nang mailigtas ka sa takmong kamatayan! Tayo na mga kasama, at tayo lubhang nagluluwat at kakapusin sa oras. Tayo na! Dalhin na natin kay punong alas ng tao ito. Tayo na! Nahabag ako sa aking maestro. Ano kaya ang dahilan? At dinakip siya ng mga tauhan ng punong saserdote. Palagay ko'y inggit. Inggit ang umiiral sa mga punong saserdote. Naiinggit sila sa aming guro. Sa mga himalang ginawa niya at sa dami na sumusunod sa kanya. Ang mabuti pa'y sundan ko sila upang aking malaman kung saan dadali ng maestro. Ginoo, nakikilala kita. Hindi ba't ikaw ay isa sa mga disipulo ni Jesus na ngayoy nasasakdal? Hindi. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ah, ganun ba? Hayagan ako nagsasalita sa madla. Araw-araw ako nagtuturo sa mga sinagoga at templo ng mga Hudyo. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga tao nakarinig sa akin. Ano na tao? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sa harap ng punong Pariseas! Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti naman, bakit mo ako tinampal? Hoy! Hindi ba't kasama ka? Itong tao nasasaktal! Hindi. Magsabi ka lang totoo! Wala akong nalalaman sa sinasabi ninyo. Ikaw nga! Ikaw yung nakita kong kasama ni Jesus sa isang halamanan. At kung di ako nagkakamali, ay isa kang Galileo! Namamali ka, Ginoo! Sumpain man ako ng langit! Wala akong nalalaman sa sinasabi ninyo! Bakit, Pedro? Bakit? Ang tinig ng aking maestro. Hindi mo bala ako nakikilala? Bakit, Pedro? Bakit? Rabbi! Rabbi! Ano itong nagawa ko? Pinagkaila ko ang aking maestro. Samantalang sumumpa pa naman ako na kahit ako'y mabilanggo at hanggang kamatay hindi kita iiwan. Ngunit bakit ganun ang nangyari?
Patawad, Maestro! Patawad! Rabbi! Rabbi! Ako iyong patawarin. At kahit ako'y nagkaganito, naririto pa rin ang pananalig ko sa'yo. Rabbi! Rabbi! Sumusumpa ako sa'yo. Tutuparin ko ang lahat na itinuro mo sa amin. Patawad, Maestro! Patawad, Rabbi! Patawad! Patawad, Maestro! Patawad! Kagalang-galang na kapulungan, ang taong ito ay nagpagaling ng isang paralitiko sa Kapernaum at pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Ito'y isang malaking kalapastanganan sa Diyos sapagkat siya lamang at wala ng iba ang maaaring magpatawad ng ating mga kasalanan. Patuloy pa rin siyang gumagawa sa araw ng Sabat na siyang ipinagbabawal ng ating kautusan at inuudyukan pa niya ang mga tambayan na tumulad sa kanya. Ano sa palagay niyo? Saan nagmula ang tao ito? Nakapagpapalayas at sinusunod ng masasamang espiritu. Si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang ito. At isa pa, sinasabi rin ng bulaang propetang ito, nagigibayin niya ang templo na ginawa ng 46 na taon. At sa loob ng 3 araw ay muli niyang babangon na hindi gawa ng tao! Yan ay isang kaulyan! Mga marurunong na doktores at mga rabinos, saliksikin man ninyo ang mga ekskratura. Makikita niyong walang propetang manggagaling sa Galileang bayan. Ano ka, tampalasan? Narinig mo ba ang mga sakdal laban sa'yo? Ano't hindi ka tumugon at tutulan ng mga bagay nito? Kung gayon, inuutusan kita. Sabihin mo sa amin, alang-alang sa Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo? Ang anak ng Diyos? Ako nga. At mula ngayon makikita ninyo ang anak ng tao na nasa kanan ng makapangyarihan at dumarating mula sa alapaap ng langit. Ito'y kalapastanganan sa Diyos! Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig! Kung gayon mga kasama, ang dapat na maging hatol sa taong ito ay kamatayan! Bakit kinakailangang hatulan ng kabatayan itong si Jesus? Wala naman siyang ginagawang kasalanan. Kasalanan ba ang pagtuturo sa bayan ng matuwid at pananampalatayang wagas sa isang tunay na Diyos? At aling kasalampas sa mundo ang dapat purihin? Na di gaya ng kababaan loob na ipinamala siya sa lahat ng tao. At kung hangad man ni Jesus ang lumapastangan sa may kapangyarihan sa ulihan, ay ano ang kahulugan na itinuro niya sa mga Herodianos? Na ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos naman! Ayon sa kahilingan at sumbong ng karamihan, ay aming hinuhusay! Nililinis niyo ang paratang ng mali niyong kaisipan! Namamali ka, Nicodemus! Si Jesus ay nagkatawang tao, buhat sa langit! Ipinamamarali ni Kristo na siya ang tunay na anak ng Diyos. At sa di mabilang na tao ay hinayag ni Satan, nagigibay niya ang templo
At sa loob ng 3 araw ay muli niya ibabangon. Ngunit ibang kahulugan niya rito. Minsan ay ginulo niya ang simbahan. At doon ay pinagtabuyan niya ng hampas. Ang mga ginoong do'y nangangalakal na wala namang binabagabag na kahit sino. Kundi upang papaniwalain na siya ang tunay na anak ng Diyos. Pinananalig ang tao sa kambugan. Mga gayumang marahil ay natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Ang kabuhungang ito, Nicodemus, ay hindi nalilingid sa mga mata ng punong bayan. Kaya't kinakailangan patawan ng parusa alang-alang sa kapayapaan. Maipag-aalinlanganan ba ninyo ang kanyang pagkayos? Sinabi ni Propeta Mikyas na isisilang sa Belen ang tutubos sa bayang Israel. Maliwanag, doon nga isinilang si Jesus na dinalaw pa ng mga hari sa sila. At hindi mo ba alam ang mga aral niya at panghihikayat sa mga tao? Nilalabag niya ang batas ni Moises. At ang nasa pa ay nabagin ang kautusan ng mga Romano. Makatwiran ba ang inyong pinagkaisahan? Nabigla na lamang ipadakip itong tao na wala namang kasalanan. Ito'y isang kataksilan sa karapatan ni Jesus. At aling kasulatan ang pinagkunan ninyo ng sama? Datapwat hindi nasasaysay sa kasulatan na ang anak ng Diyos ay isisilang ng isang hamak at dukhan tagabukod. Si Jesus ay anak lamang ng isang matandang alwaging taga-Nazaret. Alin ang makapagpapatibay ng kanyang pagka-Diyos? At alin kautusan lang sa inyo ay nagtulot na umusig at humatol sa isang kasalanan may parusang kamatayan? Sa kasulatan ay malinaw na. Malinaw na susulat ang kapangyarihan ng mga Hudyo na makasiyasat sa may mga hungangang loob na lumalapastangan sa ating reliyon. Ay laki ng pagyurak ninyo sa karapatan ng Romang dito'y nakasasakop. At sa isang sandali ay ibig niyong baliktarin ang pamamalakad upang masunod lamang ang nasa ninyong masasama. Niyari niyo sa kadiliman ng gabi ang taksil na lituntunin sa pagduska sa katwiran ng isang mabait na tao. At inangkin niyo ang buong kapangyarihan upang makitil lamang sa ilalim ng matatalas ninyong mga kuko ang buhay ng inyong kinapopuotan. Kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol na kamatayan, ay hindi ang Sanhedrin, ni kayo mga punong saserdote, kundi ang pretor na si Poncio Pilato, prokurador na Cesar at vice-presidente sa Syria, ang siyang may karapatan at kapangyarihang humatol sa kasalanan ng gaya ng... Dalubhasa ka nga, Nicodemus! At ikaw, mga guro kong pinagpipitaganan, saan batas ninyo nakita na ang mga punong Hudyo ay walang sapat na karapatang makausig at makahatol sa isang may kasalanan? Huwag sana kayong malito, mga kaibigan. Linawin ang inyong isip at unawain ninyo na ang Sanhedrin ay may sapat na karapatang makausig at makahatol alinsunod sa kautusan ng mga Hudyo. At sino ba ang sakala ninyo ang maaaring magmalasakit sa kalinisan ng ating reliyon? Wala, kundi ang siyang may kapangyarihan dito sa Judea. Lalong katuwa-tuwa ang inyong mga ginagawa. Ang Sanhedrin ang tagahatol at ang pamunuang Roma ang tagapagpatupad ng hatol. Saan kautusan na bibili ng ganyang pamamalakad? Wala. At ang mga karapatang lumiti sa sala, humatol, at magpatupad ng hatol ay taglay na buo ng tinatawag na hukuman. Hatiin sa dalawang kapangyarihan na gaya ng inyong sinasabi, na ang karapatan ng paghatol at ang pagpapatupad ng hatol ay isang bagay na hindi mangyayari. Ano ang kabuluhan ng hukuman? Kung pagkatapos makapaggawad ng parusa, ay wala namang karapatang makagawad ng parusang yan! Masasabi niyo lahat ng ibig niyo sabihin. Datapwat, malinaw na lalalagda sa kautusan.
na katwiran ng aming ginagawa. Basta nyo. Tunay at sa batas ay binibigyang kapangyarihan ang mga punong Hudyo na umusig sa kasalanan ng mabibigat, datapwat sa pulyo masakop ng mga Romano. Ang kaharian ng Judea, ang kapangyarihang ito inangkin, nang dito ay halal ng Roma. At sa lalawigang ito ay si Poncio Pilato ang kinatawan ng Cesar. At saklaw sa kanyang katungkulan ay ang pag-usig sa kasalanan ng maibigat. At maliban sa kanya, ay walang makakapanghimasok kahit sino sa inyong mga puludyo sa gantong gawain. Bukod sa rito, ay isang tadhanang mahigpit na ipinagbabawal ang humatol sa kasalanan mabibigat sa araw ng pagsisimula ng paglilitis. Nagaya rin naman ang paggawad sa gabi, ang humatol ng kamatayan. Datapwat ang mga batas na ito'y sinalang sa din ninyo sa pag-agap marahil na huwag nang masikatan ng araw ang tahi-tahing kalapastanganang niyari niyo sa kadiliman ng gabi! At nga, Nicodemus, ang iyong pagmamatuwid. Ano nasasaktan ka sa katauhan ni Jesus? Bakit nabayaran ka ba ng salapi? At magkano naman ang naibayad sa iyo ng kanyang makasama? Hindi salapi. Ano? Walang sino man nagudyok sa akin upang ipagsamalan. Ay, bakit? Ipinagmamalasakit ko lamang ang katwiran na niyuyurakan nyo na walang pakundangan. Nicodemus! Hindi na namin kailangan ang inyong mga paiwatig! Hindi ko akalain. Ang aking pag-asa ay ang gobyerno natin ay lumikha ng batas upang siya sundin. Ang lahat ng ito, ang lahat ng leheng ito, kung hindi nakakailanganin, ay tapak na lamang sa lusa o kaya isunugin. Gibain ang kapulungan at kayo na lamang maghari dito. At kung magkagayon man, ay hindi na namin may urong. Paparusang kamatayan kay Jesus! Silon, Anas, at ikaw Kaypas, mag-isip kayo at huwag niyong baluktutin ang katwiran! Kahit anong masapit, mamamatay siyang pilit! At sa husay masasabi! Sa inyo ibababaw ang buksan ng kakilaking laban na sumarang bayan! Sa ibangan, kay Jesus ang kamatayan! Ang kamatayan! Ang dumus na sa katwiran, lumaiting sa may kapal! Walang kailangan! Sumunod sa kapal! Mga kasama, ang mabuti ipahawak natin sa kanya ang isang tuyong sanga para namang magmukhang hari. Tama. Yan mainam. Maganda yan, naisip mo. Ang kordero. Tama na yan! Mahal ko, halika.
dalhin mo kay Pilato ang taong yan. Sapagkat siya ang may karapatang maggawad ng parusa laban sa kanya. Sige na, makakalakad na kayo. Papaalam na po ako, mahal. Pontifice. Nagkasala ako. Pinagkanon ko ang walang kasalanan. Anong pakialam namin? Tinanggap mo na ang pilak at lumagda ka pa sa kasulatan. Narito ang salaping bigay niyo sa akin. Ang salaping may bayad ng bugaw na aking guro. Pakawalan niyo siya! Judas! Umalis ka na! Sapagkat napagtibay na namin ang parusang kamatayan kay Jesus. Habang hindi ninyo pinasin ang aking pamanhig. Ang salaping may bayad ng bugaw ang iwan ko! Mga walang hiya kayo! Nililang niyo ako! Nabagsak kautusan. Nailagay ang salaping ito sa kabanyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Ano po ang dapat na gawin natin sa salaping ito? Kung ako ang inyong tatanungin, ang mabuti, bilhin natin ang bukid ng magpapalayo at gawin natin libingan ng mga dumadalaw sa templo. Maganda pong naisip nyo, Punong Kaypas. At makakatulong pa tayo sa mga dayuhang nagpupunta dito sa ating bayan. Tama. Patawad! Ano ito? Tinagtinilim ang aking isip! Rabi! Rabi! Alam ko hindi mo ako naririnig. Ngunit ginawa ko lamang ang ibig mo. Bakit? Bakit ako pa ang pinili mong magtataksil tayo? Kahit pagsisiyan ko ang mga nangyari, ito'y walang hanggang kapatawaran! Alam ko na ang nararapat. Aba, pagpapasiwakan ako. Lubid. Isang lubid. Ang lubid na ito ay itatalin ko. Doon! Doon sa mga sasanga! At ilalagay ko sa aking liig. Ganito. Ganito ang gagawin ko upang makikita ang aking buhay. Ito ang tamang bagay sa Judas. Ito ang tamang bagay sa'yo. Ito! Samuel! Panginoon! Panginoon! Naisaayos mo na ba ang lahat, Samuel? Opo, Panginoon! At sila po ngayon ay papunta sa gobernador. Panginoon, ang mabuti po kaya ay suhulang natin ang mga taong bayan upang sila'y pumanig sa atin labang kay Jesus. Hindi po ba? Tama! Gamitin natin
ang salapi ng simbahan. Wala naman nakakaalam ng mga bagay nito. Talagang maaasahan ka sa mga ganyang bagay, Samuel. At tinitiyak kong wala na ligtas si Jesus! Panginoon, ano yun? Ako po ay uuwi muna. Bakit? Titignan ko lamang ang kalagayan ng aking anak at ang aking ina. Magbabalik po ako kaagad. Sige, Samuel. Magpapaalam na po ako, Panginoon. Samuel! Tandaan mo, babalik ka. Babalik po ako kaagad. Sige na. Magpapaalam na po ako. Lakad na. Samuel, bakit maingay sa labas? Si Rabia, lumabas ka naman ng bahay paminsan-minsan. At nang nalalaman mo, anong nangyayari sa labas? Hindi ba't pinigilan mo ang pagsunod ko kay Jesus? Mula nang mamatay ang iyong asawa? At pinaalagaan mo na lang sa akin ang iyong ina at anak? Oo. Sapagkat tininigilan lamang kayo ni Jesus ang mga sakaya. Jesus ay isang propetang mula sa Diyos. Ang kanyang mga aral ay nagbibigay pag-asa. Kung dinala mo sa kanyang iyong asawa, edi sana ay buhay pa siya ngayon. Dadaling ko ang iyong asawa? Pati ang ina mo, Pipi. Mapagsasalita din siya ni Jesus. Tigilan mo na ang paniniwala mo sa kanya, si Rabia. Ang ingay na narinig mo sa labas ay ang mga tao nagsasaya. Sapagkat bukas ay hatulan ng kamatayan si Jesus. Ano? Hahatulan siya? Oo, si Rabia! Hahatulan ng kamatayan si Jesus. Mali ang gagawin mo sa At pati ako'y sasang-ayon sa kanila. Ipagsisigawan ko sa harapan ng hukuman ng ginawa niyang panluloko sa mga tao. Hindi ba? Mag-isip-isip ka. Bakit ako mag-iisip? Alang-alang sa'yo mga Wala akong pakilo! Wala ka isa ng iyak mo! Alam kong ginagawa ko si Rabia. Kung ganyan na yung papaalam na ako, aalis na ako. Ayaw mo ba sumama sa akin? Si Rabia, halika. Sumama ka sa akin. Nang masaksihan mo, kamatayan, sinasabi niya. Halika na. Hindi ko kailangan sumama sa'yo, Samuel. Lumakad ka! Lakad! Lakad! Yan. Yan ang mga walang hiyang taong walang kasiyahan sa sarili. Palibhasa. Marami nang naniniwala at sumusunod kay Jesus. Kaya kinainggitan nila. Mga takot mawalan ng lugar sa pamahalaan. Mga sakim sa kapangyarihan. Pagsisisihan mo ang gagawin mong ito, Samuel. Tandaan mo, magsisisi ka! Magsisisi ka! Mga kasama, paano na tayo ngayon? Dinakip na si Jesus. At ang balita ko, ipapapatay siya. Nag-aalala ako sa mga nangyayaring ito. Sobrang kalapastanganan na sa karapatan ni Jesus ang ginagawa nila. Ipinagkait na rin nila maging ang ating kalayaan. Oo nga. At kung kaya ako sumunod kay Jesus, sapagkat mabuti ang mga aral niya, at naniniwala ako, isa siyang propetang nanggaling sa Diyos. Inaasahan ko pa naman na ito na ang katapusan ng pagkaalipin sa mga taong maapi sa atin. At di ko inaasahan na hantong sa ganito ang lahat. Ang ibig mo bang sabihin ay nawawalan ka ng paniniwala sa Kanya? Hindi ba't sinabi niya sa atin na siya ay dadalhin tulad ng isang kordero upang patayin at ialay, na kailangan siya ay mamatay at muling mabuhay sa loob na 3 araw upang matubos ang ating mga kasalanan? Sinabi nga niya yan. Ngunit, namumuuna ang kainggitan sa mga punong bayan. Pinagmamalupitan na nila tayo.
Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik si Juan at si Pedro mula Getsemani. Pati na rin si Judas. Santiago, ikaw pa lamang ang nagbalik. Alam mo ba kung nasan sila? Ewan ko. Nagkahiwalay kami. Pagkat ibig din kami sunggaban ng mga kawal. Baka nadakip na rin sila. Dapat tayo mag-ingat. At sa palagay ko, hinahanap na rin tayo. Ang ina ni Jesus, nasaan siya? Kasama niya si Marta at Magdalena. Ngunit hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Piling mo. Mga kasama, may dumarating. Bilin mo kay Kuya Ado. Saan kaya? Tayo na tumanap ng isang kubling na lugar na ating matitigilan pansamantala. Tayo na. Mga kasama, alam nyo ba itong si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao? Ano? Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi ito kayang gawin ng pangkaraniwang tao. Ano sa tingin mo? Saan nanggaling ang kapangyarihan para gawin ang mga bagay na ito? Saan? Marahil siguro sa demonyo. Hindi lamang yun, mga kasama. Naglipa na rin sa buong bayan. Isang kamay lang na. Ang mga milagro niyang ginagawa. Ngayon naman, ay kapangyarihan mo. Magpakita ka ng milagro nang maligtas ka sa dapong kamatayan. Jesus, ngayon ay iyaharap ka namin kay Gobernador Pilato. Alam mo ba kung ano ang gagawin namin? Susuhulan namin ng salapi ang mga taong bayan upang ipagsigawan nila ang pagpako sa krus para sa tiyak na kamatayan mo! Tayo na mga kasama! Gulong-gulo ang isip ko. At para akong kinakabahan. Bakit kaya? Oh, Claudia. Claudia. Bakit di ka pa nagpapahinga? May dinaramdam ka ba? Wala naman, mahal ko. Tila di ka mapakali, Claudia. Baka kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Lina't matulog ka na. Yatin na kita. Alam mo, Claudia, pagod lang siguro yung nararamdaman mo. Sige na't may pupuntahan pa ako. Mag-iingat ka, mahal ko.
Napakasamang panaginip. Parang totoo. Ano kaya ang kasalanan ng taong yun? At pinahihirapan siya ng mga Hudyong yun. Kaawa-awa naman. Sino kaya siya? Bakit ko kaya napanaginipan ng mga bagay na ito? At ang sabi pa'y pahahatulan siya ng kamatayan sa aking asawa. Aba, at pati ang asawa ko idadamay nila. Ngunit baka nga totoo ito. Eh, kaawa-awa naman ang taong yun. Dapat, ang Hudyong malalapit na iyon, ang siyang mahatulan ng kamatayan. Hindi bale. Bukas na bukas din ay sasadyain ko ang aking asawa. At ibabalita ko sa kanya ang napanaginip kong ito. Mabibigla. Ang maestro ay dinakip ng mga Hudyo. At sa palagay ko'y dadaling kay Gobernador Pilato upang hatulan ng kamatayan. Bakit? Anong kasalanan ang binibintang nila sa aking anak? At pahatulan nila ng kamatayan? Naiinggit lamang ang mga punong Hudyong iyon. Sapagkat marami nang sumusunod sa kanya at balitang-balita ng kanyang mga ginagawa. At isa pa, hindi nila tanggap ang mga aral niya. Juan, ano kaya ang dapat nating gawin? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Ang kawawa kong anak. May dumarating. Tila ang asawa ng Gobernador Pilato. Juan, tara na, makiusap tayo sa kanya. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa inyo. Hindi po ba kayo ang asawa ng Gobernador Pilato? Oo, ako nga. Anong kailangan ninyo? May taong isasakdal sa asawa ninyo. At ang pangalan niya Jesus. Ito ang kanyang ina. At kami ang mga kaibigan niya. Ano naman ang kasalanan ng taong sinasabi ninyo? Wala pong kasalanan ng aking anak. At siya po ay isang gurong nangangaral ng tungkol sa Diyos ng Israel. At lalong wala po siyang sinasabi na laban sa pamahalaan. Higit po ang dahilan. Kaya ibig nila mahatulan si Jesus. Sandali lang. Ako man ay binabagabag din ng isang masamang panaginip. Nalulungkot ako sapagkat pahahatulan raw ng kamatayan sa aking asawa ang isang taong walang kasalanan. Ayaw kong mawalan siya ng karangalan, kaya patungo ako sa kanya upang siya'y paalahanan. Ano sa palagay ninyo? May kinalaman kaya ang inyong anak sa aking panaginip? Siya na nga po ang inyong tinutukoy. Nagsusumamo po ako sa inyo. Walang kasalanan ng aking anak. Tulungan po ninyo siya. Huwag po kayong mag-alala. Nahahabag po ako sa sinapit ninyo. Titignan ko po kung ano ang aking magagawa. Sige po, magpahinga na kayo at ako'y aalis na. Marami pong salamat.